Itinulong ng Red Cross, kaya nandito yung ating chairman, the former Senator Dick Gordon. At kung makita ninyo, maraming tent dito galing talaga sa Red Cross, pati yung mga relief goods nang galing sa Red Cross. Ang bilis. After one day, nandito na si chairman eh. Kaya tingnan mo yung asta ni Dick Gordon, ang yabang-yabang. Naunahon ko lang ng one day. When you have a good leader, the people will move fast. Talaga naman. Kung tatanungin nyo sila, bakit sila nagrarally, sasabihin nila, ang daming korupsyon ng flood control. Pero ang sinisigaw, Marcos Duterte, papanagutin. Bakit nyo dinamay si BP Sara dyan? Uy! Eto na nga. Pag-usapan natin itong si Dick Gordon. Dick Gordon nagpasipsip kay BBM. Ay! Dito sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano po ka humihirit, kahit kaunti lang, pero halatang halata mo na sobrang sipsip niya dito kay Bongbong Marcos. Mamaya tapos i-explain ko sa inyo bakit itong si Bongbong Marcos ay walang direksyon po ang kanyang ginagawa dito. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. Okay? At ito, pag-usapan din natin itong si former President Duterte. Update po patungkol sa kanya doon sa The Hague, no, na ipapa-medical exam para malaman kung fit to stand trial na ba si Tatay Digong. Mamaya, para ma-update po kayo dito sa mga audience ko sa Don Mar TV, i-explain natin yan, okay? At heto, pangatlo natin pag-usapan, mga minions ni Tambaluslos, Martin Romualdez, inis na inis dito kay Kiko Barzaga. Bakit kaya inis na inis sila, no? Balak sampahan ng ethics complaint itong si Kiko Barzaga. Inis na inis sila eh, di ba? Pikon, talo. At pang-apat natin pag-usapan ay itong brother ni former President Duterte. Mag-a-update po, no? Interview nito ni Alvin and Tourism, no? So makinig po tayo kaunti dito sa brother ni Tatay Digong, sa updates ni Tatay Digong, okay? And also guys, pag-usapan rin natin itong ano tawag dito? Itong si Marcos, halatang halata na ipapakita ko sa inyo itong leadership niya ay sobrang palpak. Nagfi-fail talaga ang kanyang liderato. Tama nga yung sinabi ni VP Sara na walang direksyon po ang mga instructions ni BBM sa mga ahensya ng gobyerno. Ito ba ipapakita ko sa inyo example ito ng walang direksyon ni Bongbong Marcos dito sa mga health centers na ito. Kasi syempre ikaw yung presidente, ikaw sana yung mag-i-instruct kung ano ang gusto mong mangyari sa mga health centers. Pero ang nangyari po, nagka-problema po dito. Meron pong mga health centers na sobrang wala na talaga. Hindi na napag-monitor, na giba-giba na talaga. Walang direksyon eh. At last but not the least na ating pag-uusapan ay ito ngang Marcos Duterte panagutin. Palpak eh. Kasi may nagkikilos protesta ang mga estudyante na ito mga Gen Z na galit umano dito sa korupsyon. Pero nagtataka ako po'y nagtataka bakit Marcos Duterte papanagutin. Bakit isali mo si BP Sara? May kinalaman ba si BP Sara dyan sa flood control? Dito mo ako kawawa itong mga Gen Z na ito. Wala kayong alam. Wala talaga kayong mga alam. Hindi naman siguro lahat. Pero itong mga batang itong na sumisigaw, syempre mapatanong tayo, mapaisip tayo, baka binayaran na naman ito ng mga kakaliwa. Marcos Duterte papanagutin. Bakit Marcos lang sana? Bakit isali mo si BP Sara dyan? O wala?
lumalaganap na yung korupsyon. Ipinaglaban nyo. Ano? Ha? Ipinaglaban nyo, korupsyon. Tapos idamay nila si BP Sara. Tanga. Di tanga. Anong kinalaman ni BP Sara? Di ba? Hindi nga kayo makapagsabi na Marcos resign kasi itong mga makakaliwa na ito, takot rin silang ma-presidente si BP Sara. Mamaya pag-usapan natin ito lahat, no? Magandang umaga sa inyo lahat. Pero bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin ito ang kalagayan po ni former President Duterte kung siya ba ay fit to stand trial na, no? So ipapa-medical exam siya. Ito yung balita, panoorin po natin. May bagong nilabas na utos ang International Criminal Court o ICC. Para yan isa ilalim sa medical examination si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa The Hague, Netherlands. Layo na ang pagsusuri na malaman. Ako ito lang yung komento ko dito. Siyempre, no, nagka-problema na sa health condition ni Tatay Digong. Kasi, alam nyo naman, it's 80 years old. And hindi na po bagay sa kanya na makulong dyan sa The Hague. Diba? Sa totoo nga, it's very unfair on the part of former President Duterte. And pangalawa, illegal pa yung pagka-aresto niya, dinala siya dyan. So, sino ba ang common sense lang ba? Sino bang mag-aakala na magiging magaling ang kanyang kondisyon dyan sa loob? Di ba? Kung fit to stand trial pa si Duterte, kaugnay ng kasong crimes against humanity dahil sa mga patayan sa ilalim ng kanyang war on drugs. Ayon sa ICC pre-trial chief, ganun talaga sila magbalita. Ayon sa patayan doon sa patayan niya sa war. Ay nako, alam niyo sa totoo lang, ito ring mga mainstream media ang isa sa mga dahilan kung bakit magulo at hati-hati tayo dito mga bansang Pilipinas, di ba? Chamber, 3 eksperto, isang forensic psychiatrist, neuropsychologist at neurologist ang magsasagawa ng pagsusuri. Binigyan sila ng hanggang October 31 para sana naman itong mga eksperto na ito, itong mga psychiatrist, mga kung ano-anong mga experts na susuri ika nga kay Tatay Digong, sana naman hindi kayo maging bias. At maisuri nyo si Tatay Digong scientifically kung he is really fit to stand trial. Okay? Sumiti ng ulat habang November 5 naman ang deadline para sa komento ng Defense, Prosecution at Office of Public Counsel for Victims. So, yun po ang update po patungkol dyan. No? Tayo dito sa Donmar TV na mga Duterte diehard supporters, ipag-pray natin whether Duterte is fit or not fit to stand trial. Ang akin lang talaga is yung health lang talaga ni Tatay Digong ang inuuna natin. Kaya nananawagan ako sa mga audience ko dito sa Donmar TV na let's always pray for Tatay Digong, ang kanyang health condition. Yun lang po ang simple na wish ko, no? Na health lang talaga ni Tatay Digong, health, na sana ma-enjoy pa niya ang remaining days niya bilang senior citizen. Okay? So, Tatay Digong, wag ka nang mawala ng pag-asa dahil po mahal ka ng mga Pilipino. Okay? Wag mo na lang isipin itong mga negatibong mga pinagsasabi ng mga kalaban mo sa politika. Insecure lang yan sa inyo. Okay? Mga kagaya nila Trillanes, Remulla,
BBM, yan yung mga ano anti-Claire, yun mga insecure ba. Okay, so much with that. At heto, bakit ko nasabing itong si Dick Gordon ay sobrang sip-sip dito kay BBM. Ito, panoorin nyo itong media statement ni BBM sa Bogo City, Cebu. Bogo City. Bogo City, Cebu. Mayong buntag. Good morning sa inyo lahat. We are back here. Binalikan namin yung hospital, itong pangalawang itong isang tent city at saka isa pa. Tingnan nyo kung paano humirit dito si Gordon, ha. Kasi presidente, media, alam nyo, kita-kita mo. Ako na mismo ang magsabi sa inyo. Panawagan ni Tatay Digong dati, huwag nyong iboto ito kapag tatakbo ito ng senador o anong posisyon sa gobyerno. Kasi itong si Dick Gordon, palpak rin to. Pamumulitika rin ng ugali nito eh. Tingnan nyo ha, ipapakita ko sa inyo kung wala siyang respeto dito kay Bongbong Marcos. Humirit pa siya. Ang sa akin lang ba, bakit hindi ka nalang tumahimik? Humirit siya ba na pasipsip pa ni Bongbong Marcos? Tapos, nung panahon ng election 2022, kung ano-anong mga pinagsasabi nyo sa Marcos, yung unity team, di ba? Kung batikos kayo ng batikos, karon ang sobrang sip-sip mo. Halos humalik ka na nga kay BBM. Halos humalik siya dito. Ay naku, ni Dick Gordon. Sabi pa nga ni Tatay Digong, ayusin mo muna yung tiyan mo. Sobrang laki. Bago ka mag-ngak-ngak at banatan mo yung parmali-parmali na yan, di ba? Yan ang sabi ni Tatay Digong dati. Ngayon naman, tingnan natin, obserbahan nyo yung paano siya na humirit dumiskarte. Para inspeksyonin kung na-deliver na natin yung mga pangangailangan ng mga naging biktima, na-displace, yung mga nawalan ng tahanan nung nakaraang lindol. Kaya alam mo, Dick Gordon, kahit anong gawin mo, hindi ka talaga mapresidente. May pangarap rin dito eh. Kaya kami nandito at maganda naman makita na malaki ang progreso. Malaki ang progreso. Tingnan yung tiyan mo ni Dick Gordon, malaki ang progreso. Sana, Mr. President, nung sinabi mo na, alam mo naman, malaki ang progreso, tinuro mo sana yung tiyan ni Dick Gordon. Alam mo naman, kita mo naman, malaki ang progreso. Ituro mo yung tiyan ni Dick Gordon. Ayan o. Tingnan mo yung tiyan ni Dick Gordon. Ang laki-laki. Malaki ang progreso. Ang daming dugo na nainom. Ang itinulong ng Red Cross. Kaya nandito yung ating chairman, the former Senator Dick Gordon. At kung makita ninyo, maraming tent dito galing talaga sa Red Cross, pati yung mga relief goods nang galing sa Red Cross. Ang bilis. After one day, nandito na si chairman eh. Kaya tingnan mo yung asta ni Dick Gordon, ang yabang-yabang. Naunahon ko lang ng one day. When you have a good leader, the people will move fast. Talaga naman. Ay, naku. If you have a good leader, ganoon siya, umirit ha. If you have a good leader, better move fast. Di ba? Good leader raw. Good leader raw si Bongbong Marcos. Kasi kung meron ka raw good leader, the people will move fast. Bakit? Ibig nyo bang sabihin, Dick Gordon, si VP Sara yung good leader? Kasi si VP Sara yung naunang tumulong dyan eh. Di ba? Tapos, yung people of Davao City pa ang naunang pumunta dyan. So, sila yung good leader. Di ba? Kitang-kita mo kung paano. Again ha, tingnan nyo paano humirit si Dick Gordon. Wait mo na. Naunahon ko lang ng one day. Teka mo na. Yan ang problema ko dito sa OBS. Pag i-rewind mo, magiging One day, nandito na si chairman eh. Kaya naunahon ko lang ng one day. When you have a good leader, the people will
move fast. Talaga naman. Talaga naman. Sinabi ni Bongbong Marcos, talaga naman. Di ba? Nagbobolahan silang dalawa. Nagbobolahan. Pakinggan niyo si Bongbong Marcos. Happy to report na meron na talaga lahat, everybody, lahat ng nasiraan ng bahay ay meron. Halos di na makahinga si Dick Gordon, oh. Uy, Dick Gordon, mag-exercise ka naman. Oh, nabilad ka lang sa init ng ilang minuto, parang hindi ka na makahinga, di ba? Oh, wala, hindi ako nagbibiro, ha. Dick Gordon, ha. Red Cross ka pa naman, no? Ano ka, mag-diet ka, ako nga nagda-diet na nga ako eh. Magda-diet ka, Gordon, parang hindi ka na makahinga. Nang tinitirahan, kahit na tent lang muna, kung makita ninyo dun sa yung dinaanan natin tent city, pinapalitan na natin yung tent at inalagay na natin yung mas maganda, mas matibay na housing para sa ating tinatawag na modular shelter. Kasi nandyan po si Bongbong Marcos para to inspect yung mga nabiktima sa lindol, no? Yung mga nagiba yung bahay. So, nilagyan nila ng tent dyan. Dyan nila pinatira. In-inspect niya. In-inspect niya, ha? Ang tanong, tama ba? In-inspect rin niya yung mga hospital dyan. Ibig sabihin, ito, walang clear instruction kung ano ang sasabihin dito sa area na ito. Wala, para sa akin, ha? Pasalamat ka na lang na ang local government marunong at tinulungan ka pa dito sa Red Cross na ito. Pero, ang kinagalit ko dito sa ginawa niya, pupunta lang siya dyan, magsalita sa media, nag-inspect siya, pero wala naman siyang ambag dyan. Diba? So, in my opinion, sa tingin ko, he is just credit grabbing. Di ba? Pupunta ka lang dyan, mag-inspect, tapos magpapamedia. Wala ka namang ginagawa. Inspection lang. Di ba? Tapos epal pati yung katabi mo. If you have a good leader, the people will move fast. May plano rin eh. Huwag ka mag-alala, Gordon. Isasali ka ni Bongbong Marcos sa kanyang linyada sa senador sa 2028. Huwag ka mag-alala. Sobra kang papapel. Sobra ka ng papapel. Na ating bagong binibigay pagka nagkakaganito. Kaya ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga first responder, lahat ng ating mga volunteer, pati na yung mga agencies of government at maganda naman ang naging response. Siguro hindi naman tayo mapapahiya sa tao na sabi natin basta't may pangangailangan ay nandyan ang pamahalaan. Kaya hindi pa naman kagaya ng nasabi ko nung last time ako nandito, hindi ito naman minsanan lang, patuloy pa ito kung ano pa ang pangangailangan. Pati may magandang idea ang ginawa yung Red Cross, naglagay ng swimming pool para sa bata. Parang maliit lang na bagay, pero hindi dahil ang mga bata kahit papano talaga ipinagmayabang pa nila yung swimming pool. yung artificial na swimming pool na ipinagmayabang nila. Alam mo, sa totoo lang, Bongbong Marcos, itong mga pinanggagawa ninyo, barangay level lang po ito eh. Ang in-expect namin, barangay level, yes. Kasi, or local level, no? Local government level na lang. Gano'n na lang para mas mataas, konti. Kasi, ang trabaho po ng presidente ay yung talagang master plan ng buong Pilipinas. Hindi mo trabaho na magpo-photo-op dyan, magpakita na tumulong-tulong-tulong ka dyan. Diba? Master plan ka sana, engineering doon sa kung anong mga dapat na mga big ticket projects, doon ka sana tutulong. Ang mabalitaan namin, ang presidente pumunta, nakipagkita sa mga engineers para dito, bla bla bla, nakipagkita sa mga World Health Organization para sa anong gagawin dito sa ating healthcare system. Ganun ba? Yung mga malalaki yun sana. Ikaw, swimming pool ipinagmamalaki.
Ang hina mo, Mr. President. Ang bagal mong sa mga ginagawa mong ito, useless. Ang bagal-bagal ng takbo ng Pilipinas dito. Yanig ang isip nila dahil sa lindol, tapos nawalan ng bahay, tapos lumipat dito. Oo nga, hindi mo trabaho yan. Trabaho yan ng mga barangay dyan o sino ba yung mga konsihal dyan. Hindi mo dapat. Yung swimming pool na yan na nililiguan ng mga bata, hindi mo dapat ipagmalaki yan. Presidente ka. My God! At least nakita mo, tumatawa na naman, nagsisigaw. Malaking bagay yan para sa mental health ng ating mga kabataan. And you can tell that Red Cross Dinamay pa mga bata. talaga sanay na sanay sa ganitong klaseng trabaho. At namin din, iniisip pa lang namin, nagawa na nila. Kaya maraming salamat sa Iniisip pa naman namin, ginagawa na nila. Hindi, Bongbong Marcos, basic lang yan. Ikaw lang ang walang isip talaga. Diba? Sabi niya, iniisip pa namin, nagagawa na nila. Oh, ganyan kakabagal. Maraming salamat sa Monday. So, ganun ang situation. Oh, Report namin dito ngayon, maayos lahat ng tao na naging biktima Sabog pa ay eh. meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos, at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward ay nakapagbigay na rin tayo pati ng cash assistance. Cash assistance at saka yung construction materials. Nagbigay na ng construction materials pati ang DSW, ang DSUD. Ang DSUD ang nagbigay ng construction material para masimulan na ng ating mga kababayan na mag-reconstruct ng kanilang mga bahay, yung mga sira na. So yan po update lang yan na naging barangay kapitan na si Bongbong Marcos. Update yan ni Bongbong Marcos na barangay kapitan level na yung mga pinanggagawa niya. Okay? Punta tayo dito sa next nating topic. Etong mga minions ni Tambaluslos, inis na inis dito kay Kiko Barzaga. Ito, panoorin nyo. Binabalak ng Lakas CMD na sampahan ng ethics complaint si Congressman Kiko Barzaga. Nag-ugat yan sa kanyang Facebook post kung saan gagawin daw state witness sa flood control scandal si Congressman Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang mga pictures sa meeting daw ng partidong Lakas CMD. Sa caption, binanggit ni Barzaga na magsisilbing state witness sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects si late Representative Martin Romualdez. Susuportahan daw ng ilang kongresista si Pangulong Bongbong Marcos kapalit ng proteksyon. Kabilang sa nabanggit si Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Pero ayon mismo kay Adyong, kasinungalingan ang mga paratang ni Barzaga. Kaya naman pinag-iisipan na ngayon ng Lakas CMD na maghain ng ethics complaint sa Kamara laban sa kongresista. Yung accusations na ganun, allegations na... Iyak ka agad. Nag-post lang si Kiko Barzaga. Ito namang mga minions ni Tambaluslos, iiyak agad. Accusation ka ganyan. Naaway kami ni Barzaga. Mag-file tayo ng ethics complaint. Inaaway tayo ni Kiko Barzaga. Iyakin pala kayo eh. Ganon. It already abused his... Yung already abused. Mag-file na nga tayo ng ethics complaint. Kiko naman, Kiko. Huwag mo kami awayin, Kiko. Ganon. Privilege of being a member of the House. Definitely, the behavior is unbecoming of unbecoming of a parliamentary. Demokrasya tayo eh. Ba't ka nagagalit? Banatan mo rin. Kasi hindi nyo kayang rumisba kay Kiko. Kung babanatan kayo ni Kiko sa social media, banatan nyo rin. Wala kayong ikabanat, no? And the action and the behavior.
Tinuligsa rin ni Agyong ang mga nakalipas na aksyon ni Barzaga sa kasagsagan ng plenary session sa Kamara, kabilang ang paglapit at tila pangaasar niya kay House Majority Leader Sandro Marcos sa plenary hall noong Setyembre. Acceptable ba yung bigla mo lang mag-approach ka sa isang kasamahan mo na hindi ka naman niya... Sa tingin ko naman yung in-approach niya si Sandro Marcos, hindi naman niya inaaway. Di naman niya, di ba? Kitang-kita naman doon sa video na nilapitan niya, hindi niya minura. Nagsabi pa nga si Sandro, "Hi Kiko." Buti pa si Sandro. Anong ethics complaint na dapat ireklamo doon? Hindi ka naman niya iniestorbo, tapos bigla mo siyang i-video, ihaharas mo siya, tatanungin mo siya, ipoprovoke mo siya. Sabihin niyo yung media. Ganon rin yung media, di ba? Walang pagkaiba. Kung kayo dyan sa publiko, kung tinitirahan kayo ng video na ganon kayo yung camera, walang pinagkaiba sa ginawa ni Kiko. Ikagustuhan niya yan na mag-video siya sa loob. Hindi mo niya binidyo at minura. Binidyo na, nag-hi pa nga siya kay Sandro. Pikon talaga kayo. O talagang praning na kayo. Bakit kayo magagalit? Response na, tapos naka-live ka, that's already harassment. Wala pang tugon si Congressman Barzaga sa planong panibagong ethics complaint laban sa kanya. Bago Kiko ito, talaga. naghain na ng reklamo laban sa kanya ang Ako okay talaga ako dito kay Kiko. Ang hindi ko lang nagugustuhan dito ni Kiko, yung early siyang umalis sa rally, no? Sana nagpunta pa siya doon sana ng matagal. Pero maybe nakuha niya doon, na-learn niya yung lesson niya doon, na sana hindi na yun maulit. mga dati niyang kasamahan sa National Unity Party o NUP. Dahil naman ito sa anilay hindi magandang asal bilang kongresista, bunsod ng mga mapanira. Wala talaga akong nakikita dito kay Kiko na hindi maganda ang asal. Sila lang ang, di ba? Sila nga yung hindi maganda ang asal. Sila Adyong, ang yabang-yabang nyo nga eh. Ito, mahal ito ng taong bayan kasi siya po yung totoong representative. Siya yung boses ng masang Pilipino. Kung ano yung galit ng mga Pilipino, corrupt kayo, ganon, ganyan, pino-voice out lang niya. Siya yung nag-voice out because he is the true representative of the Filipino. Di ba? Insecure kayo eh. Ang post laban sa mga kapwa-opisyal. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste naman na miyembro ng Lakas CMD may salungat na paniniwala tungkol kay Congressman Barzaga. Hanga ako sa kanya at I think na kailangan natin ng mas maraming diba? mga independent voices sa Kongreso. And I would like... Kasi hindi nila kaya eh. Noon, walang gumanyan sa Kongreso. Takot lahat eh. And ito, napahanga ito. Kailangan tayo ng maraming Kiko Barzaga na mag-voice out para ma-minimize niyo yung mga kalokohan nyo dyan sa loob. At least may mag-voice out ka agad. To credit Congress for allowing other members to speak openly. Kasi bakit? Pinatatahimik nyo ngayon si Kiko Barzaga. So gano'n na lang ba? Ganyan na ba ang sistema natin? Demokrasya tayo tapos kung i-criticize kayo, patatahimikin ninyo? Boo! Boo! Different opinions. Nagbabalita mula sa frontline. Insecure lang sila kay Kiko Barzaga. Yun lang ang masasabi ko dyan. Ako, sa totoo lang, Kiko Barzaga, what you feel bilang isang Pilipino, ipatuloy mo yan, no? Patuloy mo yan. Huwag kang matakot sa Kiko Barzaga. Ito naman, pakinggan natin itong brother ni former President Duterte sa update sa Dahig. Okay? Pasok! Hello, Sir Bong. Hello. Kamusta po kayo today? Still cold. Anyway, I'm sure lahat kayo tatanong pa rin kumusta na si Gerald. It's okay. Still okay. Wala. Sana naman totoo yung sinabi ng brother ni Tatay Digong na Tatay Digong is okay, no? Yun lang talaga, marinig natin yung mga ganyang statement, no, na Duterte is okay. Masaya na tayo. Wala. Don't worry ako. Sir Bong, we heard na
Nagkasakit to kayo dahil sa weather, sir. How are you feeling about this weather, sir? Malalaman ko yan siguro pag nakauwi na ako sa Davao. Doon ko kuha ng aftermath. Aftermath? Anong nangyayari talaga sa yan. Sinat, upos, ipon. Wala, hindi lang talaga ako adjusted sa weather. Yes. Sir Bong, tanong lang po, is it possible for us to know sino yung next family member na mag-visit? I really don't know kasi wala namang sinabi. But definitely merong papalit. I just don't know who. So we'll just have to wait for that. So my last visit will be Monday. So sa Tuesday, baka meron na. I just don't know kung sino sa kanila. So last Monday ang visit niya kay Tatay Digong, tapos aalis na naman siya sa Davao. Tapos meron na namang papalit na kung family member. Alam naman po namin na hindi kami allowed mag-ask about PRRD. Is it possible, sir, to ask ano yung mensahe mo para sa mga sumusuporta kay PRRD? Sa usapan lang namin, in my opinion, they expect nothing but is prepared for it. So, ayun na, lilinawin natin yun. Kasi sabi ni Sir Bong na si Tatay Digong raw ay nag-expect na siya kung ano ang mga mangyayari. Whether makonvict siya o hindi siya makonvict, tinatanggap na yan ni Tatay Digong. Okay? Kasi po, full of wisdom kasi si Tatay Digong eh. Ayaw niyang isipin, ayaw niyang anong tawag dyan? I-overanalyze, no? Na kung ano ang mangyari, anong posibleng mangyari, ipipilit yung mga ganito. Ayaw ni Duterte yung ganyan eh. Ang sa kanya is, kung yan po ang ibigay ng Diyos na destiny ko, tatanggapin ko yan. May question po kayo. How do you feel about the situation, sir? Dito? Yeah, dito at sa nangyayari sa atin sa Pilipinas. Sorry if I ask. Well, dito, I have to face the reality na ganun na. It's still in detention. I cannot, as much as I'd like to do something about it, but I will leave it to the defense. Siyempre yung tanong na yan, kung anong nafe-feel, siyempre malungkot yan. Family members of Tatay Digong, malungkot sila. Pero, di man siguro nila ipinakita, pero malungkot yan sila. Kaya analysis ko nga, yung mga pagpunta nila, no, alternate kung sino ang pumunta, pabalik doon. Para lang yan na hindi po mag-isa si Tatay Digong. Na feeling pa rin ni Tatay Digong, nandyan pa rin yung family members niya. At hindi siya malulungkot doon sa kulungan. As for the Philippines, when I go back, I will fight. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Grabe, no? Kung babalik siya sa Pilipinas, I will fight, sabi ni Sir Bong. So, ayan, yung update ni Tatay Digong, ha? Mag-pray lang tayo, guys. Yun lang ang aking laging binabanggit dito sa channel na ito. Okay, dito naman tayo sa bakit ko nasabi na itong Marcos leadership ngayon ay sobrang palpak. At tama yung sinabi ni VP Sara na wala pong direksyon ang mga ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos. Wala siyang mga instruction sa ahensya ng gobyerno. Kasi nung time na si VP Sara ay Department of Education Secretary, hindi nga siya binigyan ng instruction ni Bongbong Marcos. So, si VP Sara, as common sense naman, kaagad ang naisip niya, edi gawin ko kung anong gusto kong gawin dito sa Department of Education na kung papaano natin magiging maganda po ang takbo ng mga guro at yung mga estudyante, di ba? So, naniniwala si VP Sara na the rest also of the ahensya ng gobyerno ay walang clear instruction si Bongbong Marcos. Hinahayaan lang niya kung anong gagawin ng mga Tama man yan, pero dapat you could have a master plan in each
agencies of this government na sa agriculture, ito yung gusto kong ma-achieve ninyo, bla bla bla. Secretary, ikaw nang bahala dyan ha, basta ito, give us ang tawag dyan, deadline na magawa na ito, mga ganito, di ba? Wala eh. Wala si Bongbong Marcos dyan. Ito, panoorin po niyo ito, paano kapalpak itong health centers na magulo. Dumepensa si Health Secretary Ted Herbosa sa viral video kung saan sinabi niyang bahala na ang LGU na magpaliwanag sa mga nakatengang Super Health Center. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. At least tayo nag-expose. Well, it's better tayo nag-expose kesa tayo in-expose. Bahala na sila ang tanong dyan, bakit nagkaganyan po ang health center na yan? Diba? Yan ang pinakaunang tanong. Bakit nagkaganyan? Eh kung meron pa sana tayong kamay na bakal na presidente, eh siyempre matatakot siguro na ikokurakutin na naman itong mga ganitong bagay. Meaning to say, hindi lang flood control ang kinukurakot ngayon. Lahat na siguro ng ahensya ng gobyerno may korupsyong mga nangyayari. Kasi si Bongbong Marcos nga walang direksyon. Eh di easy lang nila. Si LGU. I mean, easy lang nila talaga kung anong makukurap ng iba dyan. Ang bahagi ng live. Disclaimer, hindi lahat ha. Hindi lahat. Meron pa rin mga matitino. Stream na yan, kung saan maririnig si Secretary Ted Herbosa habang iniinspeksyon ng isang nakatiwangwang na Super Health Center. Marami ang nagtaas ng kilay sa komentong yan dahil tila naguhugas kamay daw ang ahensya. Deleted na ang video at... Yung ahensya, naghuhugas kamay tapos ituturo ngayon sa local government. Ganyan. Yan ang ugali ng administrasyong ito ha. Siya na sekretary sa hindi na siya mananagot dyan. Ikaw ang mananagot. Ikaw yung sekretary. Ano bang inutos ni Bongbong Marcos sa'yo? Eh wala, di ba? Bakit napabayaan yung health center na yan? Tapos sasabihin nyo, bahala na ang local government na magpaliwanag? Kung sasabihin ngayon ng local government, naghihintay lang kami sa national. Patay tayo dyan. Ganyan po kawalang direksyon ang administrasyong Marcos, sa totoo lang. Agad nagpaliwanag ang kalihim. The problem in government is that I get all the blame. The problem in government, ikaw yung government. So ikaw yung problem. Si Bongbong Marcos yung problem. Lagi kang nakabuntot kay BBM, sabihin mo yan kay BBM. Remember, if the health system is poor, even if it's devolved, who do you blame? The Secretary of Health. Everybody blames the Secretary of Health for poor health care. Even if I'm not the one running the healthcare system. Una nang ininspeksyon ng DOH ang hindi tapos na Super Health Center sa Marikina at ang delayed na pagbubukas ng isa pang health center. Kahit hindi ka, part of that, naka-advise ka ba ni BBM? Government ka eh. You're part. Tulungan nyo na lang. Sa Antipolo, parehong nagtuturuan ng DOH at ang dalawang LGU kung sino ang may pagkukulang. Ang investigasyon sa mga health center... Yan, ang mga ugali kayo ni Marcos eh. Turuan ng turuan. Dahilan, kaya ipinatawag sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si Herbosa. Ayon sa kalihim, nadagdagan pa nga ang Super Health Centers na hindi napapakinabangan. Mula 297, nadagdagan pa ito. Hindi napapakinabangan kasi pagkatapos ng itinayo, di natin alam, baka may binulsa na naman diyang iba. Tayo lang ng tayo, may proyekto kasi nagkapera kayo. Pagkatapos, pinabayaan nyo na. Ng tatlo. Ayon kay Herbosa, sinabihan siya ng ICI na ipagpatuloy ang investigasyon. Inirekomenda rin ng ICI na dapat humingi ng tulong ang DOH sa taong bayan para matukoy ang iba pang palyadong health center. Pera naman to ng mga taong bayan. So yung taong bayan na rin ang mag-report sa akin ng mga facility na nakapadlock or hindi gumagana. Sisilipin daw ng DOH kung may mga anomalya sa mga ire-report na proyekto. Pag-imbestiga sa anumang infrastruktura ang mandato ng ICI, pero sa ngayon daw, sa flood control projects muna nakatuon ng pansin ng komisyon. Mahigit 200,000 flood control projects pa ang kailangan imbestigahan. Pero kapag nagkaroon na rin ng kapasidad ng komisyon, ay masisilip na rin ang iba pang proyekto. Sa labas naman ng ICI, isang grupo ang nagprotesta. Panawagan nila ang mabilis na pagresolba sa korupsyon at pagsasapubliko ng mga pagdinig ng komisyon. Panawagan. Tapos si BP Sara na naman ang idamay nila. Marcos Duterte, papanagutin. Ha?
Sige, isali nyo si Duterte. Ito ipakita ko sa inyo itong balita dito. Sinali pa nila si Duterte. Nakakulong na nga yung tao. O si BP Sara ba tinutukoy ninyo? Bakit? Si BP Sara bang nagtayo ng flood control? Ha? Ito. Nagkilos protesta ang mga estudyanteng galit sa sobrang korupsyon sa gobyerno. Panawagan nila isa publiko ang investigasyon ng flood control scandal. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, gaano karami mga estudyante ang lumahok sa rally? Julius, higit 1,000 estudyante ang lumahok sa isang kilos protesta sa Menjola laban nga sa malawak. 1,000 raw, pero pagtingin ko, hindi naman yun hindi nga siguro umabot ng 100? 100? Oh. Yeah, umabot ng 100 yun eh. Tapos sabihin 1,000, pero yung rally ni Kiko Barzaga na almost 3,000 yung pumunta doon, sinabi lang na 100 lang daw. Ha? Ito ring mainstream media eh. Ang katiwalian sa gobyerno, giit ng mga kabataan. Ito pagsama nila sa kilos protesta ang kanilang paraan para ihayag ang kanilang galit doon sa mga sangkot sa katiwalian. Hindi pala 100, mga 300. Out sa kanilang campus ang grupo ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Metro Manila. Paraan daw nila yan para i-closer mo lang yung camera para magmukhang marami, di ba? Kita ang galit at dismaya nila sa paulit-ulit na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mga estudyante raw yan lahat. Tingnan nyo anong sinisigaw. Diba? Nagmarcha rin. Ay nako. Kung tatanungin nyo sila, bakit sila nagrarally, sasabihin nila, ang daming korupsyon ng flood control. Pero ang sinisigaw, Marcos Duterte, papanagutin. Bakit nyo dinamay si BP Sara dyan? Uy! Ng mga scholar ng bayan mula sa UP Manila. Bakit nyo dinamay? Wala siyang kinalaman dyan sa flood control na yan. Halatang kontrolado kayo ng mga makakaliwa. At Diliman sa Taft Avenue. Kung ganyan man lang ang mga Gen Z natin ngayon, ikakahiya ko talaga. At U-Belt papuntang Menjola. Mariin nilang kinokondena ang katiwalian sa administrasyon na nagresulta raw sa sunod-sunod na pagtabyas sa budget sa sektor ng edukasyon. Danas po namin lahat na... Tingnan nyo ha, para magmukha silang marami, magdadala sila ng mga flags. Ang daming flag. Tapos, maraming mga poster na mga malalaki para magmukhang marami. Tapos, sasabihin ng media, 1,000 yung pumunta. Di ba? Hindi yung kay Kiko Barzaga na rally. Wala, hindi ka makakita ng daming flag. Kita yung talaga totoong tao yung nandun. Ito, ang daming mga placards, ang daming mga streamer. Kailangan nila ng ganyan. Tapos magtatakip ng mukha. Kulang pa po yung pondo na edukasyon, lalo na sa sitwasyon ng UP Manila na kulang-kulang ang mga pasilidad o kaya naman sira-sira pa po. Panawagan nila maging transparent ang Independent Commission on Infrastructure o ICI sa ginagawa nilang investigasyon sa flood control scandal. At para mas mapakita natin yung transparency natin sa mga mamamayan. Nagrarally sila pero nagsayawan. So, meaning to say, natutuwa kayo sa mga korupsyon? Hindi kayo dapat kayo magrarally kayo, dapat ipakita nyo, galit kayo, hindi yung magsayawan kayo, tawa-tawa pa kayo. Di ba? Boo! Failure gapin. Pilipino, dapat lahat ng proseso, lahat ng paglilitis with regards to flood controls anomalies, dapat ipinapublicize po ito at inila-livestream. Hindi nga natin alam kung ano nangyayari sa ICI, di ba? Ano ba? So, kung mapapansin mo, wala pa rin na-arrest ng contractor. Parang may something wrong sa kanya, no? Nang sinabi ng ICI na hindi raw pwedeng isapubliko ang pagdinig para maiwasan ang anilay trial by publicity o panghuhusga ng taong bayan sa mga dawit na personalidad. So yan po ang ating malaking katotohanan
Mga Gen Z ngayon, walang alam. Wala talagang alam. Galit sila sa flood control corruption, pero hindi nila maiintindihan kung sino ang gusto nilang pababain. Pananagutin raw. Panagutin. Sino ang pananagutin nyo? Si BBM at si BP Sara? Walang direksyon, di ba? Ang rally nila walang direksyon. Hindi ko nga maintindihan kung anong ipinaglalaban nila. Marcos resign ba? Wala lang. BBM at BP Sara panagutin. Yun lang. Panagutin. Sinali nyo pa si BP Sara. Halatang halata na itong mga Gen Z, mga batang ito, ginamit sa politika. Yan ang analysis ko dyan. My opinion. Ginamit rin sa politika. So, wala talaga. Itong mga rally. Kaya hindi tayo uusad sa rally-rally. Tama si BP Sara. Yung sabi niyo Marcos resign, hindi yan uubra kasi si Marcos, hindi yan bababa sa pwesto. Magti 20 years na rin ang kanyang tatay na ayaw bumaba sa pwesto. It runs from the blood. Ika nga. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, tulungan po natin na ma-like at saka ma-share itong video na ito, guys, para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay? Sa mga first time lang dito nanood sa aking channel, Donmar TV po, subscribe na kasi libre lang, walang bayad yan. Okay? Updated pa kayo sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!